na hinanap ang pangangailangan ng ikalawa, na doon sinabi isang bagong tipay ay iniluma niya ang una. Lahat po ng mga palatuntunan at mga kautusan na yan, pati yung mga sabat po, binago ng Diyos. Ngayon, nung binago po ito ng Diyos, nabago ba? Nabago. Si Kristo, ang Diyos ang ang Diyos ang nagbigay, natural, ang Diyos rin may karapatang magbago. Kaya nga ang Panginoon sinabi niya na natupad niya na ito. Mga kapatid, ngayon, ang tandaan po natin, kung ipinapatupad pa rin natin ang batas ng Sabat na yan, nakabilanggo pa rin kayo sa kautusan ni Moses. Hindi maaaring ariin ang ganap, hindi maaaring ariin ganap ang tawalin sunod sa kautusan ni Moses. Ngayon, kung ipipilit mo pa rin, hanggang doon lang kayo. Hindi pa rin kayo nasa ilalim ng biyaya. Sapagkat ang biyaya ay hindi sa kautusan, sinabi ng ang biyaya. Yan po mga kapatid, maunawaan po natin. Sapagkat ang mga bagay na ito, wala na tayo doon. Si Pablo, kaya nga hindi na mo maring hatulan kung ano man ang ipangilin mo. Sapagkat sinabi rin yun ng bersikulo ng Kolosas. Mga minamahal kong kapatid, tandaan po natin yung mga payag ng Biblia. Ang katotohanan ay tatayo. Ngayon, nung inutos na sinabi, ito po, patutunayan natin na nabago. Ito, basahin ko. Dito na po, binasa ko na nga po kanina na ang Sabat at kautusan ay nabago sapagkat ang kautusan, ang Sabat ay napapalo ba sa kautusan? Napapalo po sa kautusan. Saan iniutos ng Diyos? Sa bayang Israel. Kung inutos sa bayang Israel, kasama ba kayo doon? Inutos ba sa intil? Inutos ba sa mga intil? Inutos ba sa inyo? Tandaan po ninyo nung inutos ito, ilang libong taon na ang nakalilipas. Kailan lang kayo natatag? 1863. Wala pa doon kayo. Tandaan po ninyo yan. Mga minamahal kong kapatid. Kaya ang Sabat na yan, hindi yan para sa atin. Para sa mga hintil. Para lang sa mga Israelyan. Maliwanag ang sinabi ng Biblia. Ang palatuntunan ng Diyos ay ibinigay para sa buong Israel. Kayo ba Israelita? Hindi kayo Israelita sa naman. Tandaan po ninyo yan mga kapatid. Nung sinabi po na ibinigay ang kautusan, hindi para sa mga hintil, para po sa bayang Israel. Ilang minuto na lang. Kaya dito ipinapaliwanag po namin na ang Sabat ay lahat na ng klase ng Sabat, lahat na ng kautusan, hindi po saklaw yan ang biyaya. Iba ang biyaya sa kautusan. Sa ulitin ko nakakulong pa rin ang tao kung ang tao ay nananatili sa kautusan ni Moses. Dahil ang Sabat, nasa kautusan ni Moses. Okay, time's up. 5 minutes tayo. Okay. Easy ka lang, Jun. Easy ka lang. Okay. Natapos ang unang paglalatag ng presento ng Gospel of Christ. At narako tayo sa 10 minutong pagtatanong. Okay. Okay na ba yung tatanungin? Bakit ano lang to 5 minutes lang kasi bibigay ko sa kasama ko. Okay. Basta 10 minutong oras niya. Sino ba? Do, ikaw muna. Ikaw muna. Kasi magpapahangin na ba? Sabi mo. Dali lang po. Hindi ka namin eh. Sagalan. Dali kasi para tapat yan. Okay. Okay. Ang sabi mo, pag ikaw ay sumusunod sa kautusan ni Moses, bilanggo ka pa. Tama ba? Ano yung sunod sa nakasulat? Okay, ganito. Pag ba sinunod mo ang kautusan ni Moses, ay magiging masama ka? Nakabilanggo ka pa rin. Masama ka? Kasi nakabilanggo ka pa rin. Okay. Halimbawa, yung mga sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At ibigin mo yung kapwa ng gaya ng iyong sarili. Sinusunod mo ba o hindi? Yan po ay nasa kautusan ng bagong tipan. Sandali nga. Ang tanong ko lang muna, sinusunod mo o hindi? Sinusunod ko po. Kung mabasa ko sa iyo na kautusan din ni Moses yan, eh di nasa bilangguan ka rin. Nasa kautusan po yan ng bago na. May kautusan sa bago. Sandali lang. May kautusan sa bago, may kautusan sa luma. Sabi eto Saan hinango ni Kristo? Kasi ang tanong sa kanya, ano baga ang dakilang utos sa kautusan? May existing na kautusan na pinagtatanungan yung abogado, yung Pariseo. Tinatanong si Kristo doon sa mga kautusan na kanilang sinusunod, alin doon ang pinakadakila? Ang sabi ni Kristo, ibigin mo ang Diyos. Ibig sabihin, may basehan si Kristo ng kanyang sagot. Tanong, kung mabasa ko sa iyo, na yung sinasabi mong sinusunod mo, na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa,
ay sinabi ng Biblia na kautusan ni Moses, papayag ka na hanggang ngayon bilanggo ka rin. Sasagutin ko po. Sa kautusan po yun ng panahong Kristiyano. Eh kung mabasa ko sa iyo, kautusan na rin yun ng lumang tipan. Basahin nun ninyo para... Kung mabasa ko, ay wala kang sagot ha. Sagutin mo lang. Kasi mamaya, babasahin ko talaga. Sagutin mo lang. Unang-una. Din sa ganito, okay na. Next question. Unang-una sa kautusan. Next question. Question, answer. Ang sabi mo, ganito. Pinagmamalaki mo, kaya hindi kami dapat, at wala kaming karapatan na sumunod sa kautusan, alang sabat kasi kailan lang kami natatag, tama? Oo. Ay yung mga sinusunod mong kautusan ngayon, nandun ka ba nang iutos yan? Sa kautusan ng bago kami sumusunod. Sino nagsabi sa'yo na dapat kasali ka dyan? Wala kami doon. Wala ka na rin pala doon eh. Wala kami doon kasi hindi sa amin yun. Yan ang sagot. Hindi pala sa amin yun. Hindi sa Yung inyo. kautusan ng luma, hindi para sa amin. Para sa mga Israelita. Para sa mga Israeli luma. Sige. Yung bang igalang ang ama't ina? Sa luma yon, sa bago? Meron sa bago. Saan hinango yung sa bago? Nagkaroon po ng pagbabago. Saan hinango? Ang tanong ko. Sagot. Saan hinango? Saan hinango? Meron pong kautusan. Kung mabasa ko sa iyo, hinango sa 10 utos yun. Mayroon pong 10 utos sa bago. Kaya kung saan hinango yung Sasagutin ko utos? po. Sagot. Iba yung... Saan hinango? Saan kinuha? Inalis po na nga yung kautusan. Nagkaroon ng pagbabago. Kung mabasa ko sa iyo hanggang bagong tipan. Makuha natin. Ay, hindi ko sa iyo pinapakuha. Ang tanong ko lang, simple. Mr. Moderator. Tanong, sagot lang ha. Ang tanong niya, saan hinango? Saan hinango? Sa bagong tipan na yun. Sa bagong tipan. Kung mabasa ko sa iyo, nasa 10 utos. Nagsisinungaling ka. Sa bagong tipan, merong 10 utos. Sige, hindi ka na nagsisinungaling. Hindi ka na nagsisinungaling. Kung mabasa ko sa iyo, nasa 10 utos galing yon. Hindi mo lang nabasa ito. Ulitin ko po ang sagot. I-construct mo lang ang tanong para masagot niya. Yan na nga. Meron pong 10 utos na iba sa kautusan ni Moses. Iba sa kautusan ni Moses. Iba yung kautusan ni Kung Moses. mabasa ko nga sa iyo, nagaling pa rin doon sa kautusan. Yung bang 10 commandments para sa iyo kasama sa kautusan ni Moses? Linawin ko lang. Yung bang 10 commandments kasama pa sa kautusan ni Moses? Kasama po sa kautusan. Kasama sa kautusan ni Moses. Na ibinigay sa Okay. Ganito. Sumasamba ka ba ngayon sa Diyos-Diyosan? Hindi. Okay. Saan sa... eto pala. I-repeat ko yun. Sumasamba ka ba sa mga rebulto? Hindi. Okay. Saan sa bagong Hindi, tipan? sandali lang. Ito. Kasama na yung sagot. Ayaw mong tumatanong siya. Saan sa bagong tipan, ipinagbawal ni Kristo, kasi sabi mo, kautosan ni Kristo sinusunod mo. Saan sa bagong tipan, ipinagbawal ni Kristo na huwag kayong gagawa ng mga inanyo ang larawan para sambahin. Meron ba? Sagutin ko po. Sagot. Saan? Saan? Sa bagong tipan. Saan sa kautosan ni Kristo? Huwag kang gagawa ng mga inanyong larawan, ha? Ito, babasa. Para makuha natin yung harmony, yung ID, yung... Hindi ko kailangan ng harmony. Yung ano lang Ito, para makuha natin. Okay, sasagutin na, brother. Alright, tahimik ako. Go. Unang Korinto. 5 minutes na. Masagutin mo muna. Sagot. Sige, Pastor, basahin mo muna yung sagot mo. Basahin ko. Naputo siya. Ito po. Bakit? Unang Korinto Ikaw yung naputo. 8. Kung bakit sinasabi dito na sa mga Diyos-Diyosan? Kasi ang tanong niya, saan sinabi ni Kristo? Ngayon, sasagutin ko po. Ito Ako lagi nakahuli. De, tuloy lang. Sige, bilisan mo sagutin mo. sapagkat mayroong maraming tinatawag na mga Diyos. Ito yung mga peking Diyos. Natural, mga Diyos-Diyosan ito. Okay. Ayun na yung sagot niya. Tanong na. Maging sa langit o sa lupa. Iyan ang kasulat, mga Diyos-Diyosan. Verse 4 po yan, ano? Ay, tanong, saan sa talata inutos ni Kristo huwag kang gagawa ng larawang inanyuan? Kung bakit po? Saan sa talata? Ayan po. Utos ni Kristo, ha? Kasi yun yung pinapahanap ni Brother Bob sa Ang utos ni Pablo, utos po ng Panginoon Jesus. Ang nagutos kay Pablo ang Panginoong Jesus. Natural utos niya. Tanong, rebulta ba ang pinag-uusapan dyan? Diyos-Diyosan, bakit ano ang Diyos-Diyosan? Saan sa talata yung larawang Sasagutin yung tanong mo? Hindi lang Diyos-Diyos, hindi lang rebulto. Diyos-Diyosan. Kaya nga, tinatanong mo eh. Binabalik mo yung tanong sa atin eh. Sige. Ibang question na. Sa kanya na. Mr. Moderator, ibang question na. Okay, question. Next question. Bro, ikaw bro, tayo ka. Okay, para Ginamit mo yung Deuteronomy yung 4:15. Kinig ka. Dali lang. Stop time nga yun eh. Dede, brother, ako tumayo ka. Ginamit mo yung Deuteronomy yung 4:15. Sabi mo, sa talatang yan, binigay sa Israelita lang ang sabat.
Lang ah, para si Tristan lang. Saan ngayon lang? Ayan nga ako nakasulat. Ngayon, pag may nabasa ka lang, pagkikinig ako. Ngayon, Ayun, salita lang. O, nilalagay mo sa Salita lang. Yun ang paliwanag next ko. question. Asa wala sa talata, Yun paliwanag ang siya. paliwanag ko. Kasi ikaw, gusto mo kung ano yung sinabi ko, yun kailangan na nakasulat. Pastor, tanong, pastor, Eh kung sa'yo. tanongin ko rin sa'yo yung ganyan tanong. Sa akin naman magtatanong. Last question. Sa akin naman magtatanong. Anong po ang tanong? Okay, last question. Bansa dyan. Gusto na ba? Sabi mo, binago. Sabi mo, pwede ba magtanong? Okay na. Sabi mo, sinira ni Kristo ang kautusan. Tama? Oo, sapagkat binago niya. Paano mo ipapaliwanag yung ginamit dito sa 5, 18, 17? Papaliwanag ko. Papaliwanag kung Okay. paano. Tinatanong niya kung paano ipapaliwanag. Pagkatapos niyan, ang oras ay tapos na. Sinabi niya po kasi, sinira ni Kristo ang sabat. Okay na. Kaya papaliwanag ko. Okay na yun. Basahin ko muna sa 17. Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, ako'y naparito upang, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat, sinasabi ko sa inyo hanggang sa mawalang langit at lupa at ang mga kudlit, sa kahusan Hindi, last time, wala na. hanggang sa maganap ang mga bagay na ito. Ngayon, kung bakit ko sinabi na sinira ang kautusan, ay nagkaroon po ng pagbabago. Sinira yung luma sapagkat ito'y nagkaroon ng pagbabago at kanyang ginanap. Satisfied na. Okay na. Ito po ay natapos na. Hindi na po ipinapatupad para sa ating panahon. Ang kautusan ni Moses. Ang nasa kautusan na, kautusan ni Kristo. Kautusan ng pananampalataya. Okay. Natapos na ang... Kaya nga, inaalis na natin kaso talagang masisip ito may okay, tama. Okay, tapos na ang ano ba yan? Yun ang paglalatag, ano? Pangalawa namin, Pangalawang paglalatag, 15 minutes ba? 15 minutes. 15, okay. Okay. Ha? Okay, ayan. Okay, isa na oras na. Okay. Ang paksa po na pinag-uusapan po namin mga kapatid, paksa, ipinatupad ba ang kautusan ng Sabat sa lahat ng tao? Hindi niya po tinutulan yung Marcos 2:27. Ano sabi ron? Ginawa ang Sabat para sa tao. Sinagot ba nila yon? Sinagot ba nila? Ginawa ang Sabat para sa tao. Sinagot ba nila yung argumentong binato namin? Wala silang sagot. Sa malinaw, hindi nila naitumbak ang paksa. Okay, next. Ang tanong doon Ginamit ni Brother in Deuteronomio 15. Sabi niya, sa talatang to, ibinigay lang daw sa Israelita ang Sabat. So babasahin ko po ulit, ano? Alam mo bro, huwag kang maglalagay ng isang bagay na wala sa talata. Hindi naman binanggit doon yun lang eh. Babasahin ko ha. Deuteronomio, ito yung kinakapit niya para mapatunayan niya yung Sabat para lang sa Israelita. Ito yung talatang ginagamit niya. Suriin natin ha. 15 ng Deuteronomio 5. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Hipto. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya, okay, inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw na Sabat. Saan dito sa Israelita lang ang Sabat? Nandito ba sa talata? Nilalagay niya isang bagay na wala sa talata. Conclusion na yan, no? Okay? Ito, okay, granting. Na ang kinakausap ng Israelita, nasa nyo lang. Tapos na. Pero nung sinabi sa Marcos 2:27, ito yung gusto namin tutulan po ninyo eh. Ginawa ang Sabat para sa tao. Yun ang gusto namin tutulan nyo para maitumba nyo ang paksa. Si Kristo mismo ang nagsabi. Tututulan po ba natin yan? Pag, ito pa, ginawa ang Sabat para sa tao. Pag sinabi po bang tao, Hudyo lang? Israelita lang ba ang Sabat? Ay, Israelita lang ba tao? Ang Pilipino ba hindi tao? Tao. So dahil Pilipino ay tao at ang tao ay ginawa para sa para sa tao, sa mga tweet, ginawa ang Sabat para sa tao. Para sa ating mga Pilipino dahil tayo ay tao. Hindi ko lang alam kung tatanggapin niya, brother. Ito, brother, pag nilang kasi sinabi niyo lang na hindi kayo tao, tanggap na namin hindi para sa inyo Sabat. Sabihin niyo lang na hindi kayo tao, hindi na para sa inyo Sabat. Okay po ba? Ginamit niya yung Epeso. Sabi niya rito sa Epeso kanina, okay, ginamit niya ito actually, ang Sabat to ay para lang daw sa Israelita. Epeso ang ginamit. Hindi ko alam paano napasok ang Sabat. Epeso
2:13. Ay, 12. Hindi naman po mga Israelita lang ang kausap dito eh. Hentil ang inutukoy dito ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? Binasa niya yung 12:13. Akit tayo sa 11. Ang pag-aaral po ng Biblia ay pag-aaral po ito, pinag-aaralan yung context. Sino ba ang kausap? Mga Israelita lang ba? Ano sabi dito sa 11? Kaya nga alalahanin nyo na kayo mga una, mga hintil sa laman na tinatawag na di pagtutuli niyong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Hintil lang pinakausap dito at tinutukoy. Hindi Israelita na katulad na sinasabi ni brother. Ang kinakausap ni Pablo dito ay yung mga hintil na noon ay walang Diyos dahil hindi nakikilala si Kristo. Pero nang dahil nakilala si Kristo, nailapit sila sa bayan ng Diyos. Okay? So yun lang kung gusto namin tumbanin nyo. Ginawa ang sabat para sa tao, para Tumba matumban na yung nga paksa. yun eh. Paano ba ito? Okay? So Brother Thompson, sa inyo na po. Okay. Tumba na nga. Nalulungkot po ako sa mga narinig kong pahayag, lalo na yung sabing pinawi ang kautusan. Lalo yung sinabi nito, totoo, hindi kita tinuloy personal bro, pero kung hindi ka ang tandem ni Pastor, hindi na sana akong uupo rito. Kaya lang, ikaw ang naging katandem, kaya sinikap kong ako ang makatandem nito ni June. Because of you. At sabi mo kanina, Colossus 3:14, pinawi ang kautusan kasi laban sa atin. Sabi mo biglang, bakit laban sa atin? Kasi nga, pawang mga Israelita. Ang gustong palabasin sa pagpapaliwanag, kaya laban sa atin, ang kautusan, actually, generalize niya eh. Sabat nga lang ang topic eh. Hindi nila ma-pinpoint kasi. Kaya, yung kautusan, dinamay na. Kasi, ang sabi niya, bawang mga Israelita, susundan ko ang argumento nito. Pag ba utos sa mga Israelita, laban sa atin, kayo na lang, common sense gamitin nyo. Utos sa Israelita, huwag kang papatay. Laban ba sa inyo yun? Ha? Utos sa mga Israelita yon. Utos sa mga Israelita, huwag kang mangangalo niya. Kayo ba, payag kayong asawahin nung kapitbahay nyo yung asawa nyo? Sa mga Israelita yon, sabi nyo, laban sa inyo. Eh, dapat pumayag kayo. Ang sabi, huwag kang magsisinungaling. Sa inyo ba, ha? Ang pagsasabi ng katotohanan ay laban? Ha? Ay, sandali po. Okay? Ano na sabi? Tayo'y nasa ilalim na ng biyaya. Ano ha? Pinalalabas, parang pinalalabas ha? Pag nasa ilalim na tayo ng biyaya, Hindi ako makatext. wala na tayo sa ilalim ng kautusan, parang ang kanilang tawag dito, interpretation, na wala ka na sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ka ng biyaya, para bagang pag nasa ilalim ka ng biyaya, ikaw ay malaya ng hindi sumunod sa kautusan. Ha? Yun ang ano nito eh. Wala na kayo sa kautusan eh. Pinawi na yan. Paano nga ang totoo sa totoo lang mga kapatid? Sabat lang ang topic, kinautusan nyo kasi nang kinautusan eh. Alam niyo sa totoo lang, hindi kayo tutol sa siyam. Hindi tutol sa siyam. Kasi sa Ten Commandments, sa moral law particular, ano ba yung siyam doon? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Payag ba kayo na may ibang Diyos kayo? Sigurado ako hindi. Huwag kayong gagawa. Kaya nga kanina, hindi kayo mahanap-hanap eh. Kahit walang utos sa bagong tipan na huwag gagawa ng mga ribulto eh. Hindi ka pa rin sumasamba sa ribulto. Sabi mo, wala nung sa bagong tipan. Pero hindi ka gumagawa. Sa mga Israelita rin naman binigay yun. Huwag mong ba banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Saan mo mababasa sa bagong tipan ngayon yun? Pero sigurado ako, sinusunod mo yun. Pang-apat lang naman ang iniiskapuan nyo eh. Kasi kung sa panlima, igalang mo yung ama't ina, ha? Nasabi mo meron sa bagong tipan, pero ang tanong, saan sa bagong tipan? Ito nga, hindi mo sinagot eh. Sabi ko, alam mo ba kung saan galing yun? Efeso 6, talatang 2. Alam mo ha, kapatid? Efeso 6, talatang 2. Saan galing yung sinasabi mong kautusan na igalang ang ama't ina sa Maya-maya pa. bagong tipan? Ito ang sabi dito ha, sa 6:2, ayon sa salita ng buhay. Sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Kuya. Ito ang una sa 10 utos. Nakita mo kung saan hinango? Yung utos sa mga hintil.
na naging Kristiyano, na igalang ang ama't ina. Hinango saan? Sa 10 utos. Nag-aaral lang. Kung ikaw, pagkautosan ni Moses, nakakulong ka, wala ka sa biyaya. Hindi pa. Oh, tapos tanggap mo naman. Tapos, sige. Naiibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas, buong kaluluwa. Eh sabi ko nga sa'yo, babasahin ko sa'yo, yung utos na yan,